Magandang araw sa lahat. Ako si G. Francis at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksang malapit sa puso ng marami sa atin, ang kanser. Ito ay isang pandaigdigang hamon, ngunit sa kabutihang palad, may mga pag-unlad sa pananaliksik at paggamot araw-araw. Sa video na ito, bibilangin natin ang nangungunang 10 bansa na nasa unahan ng laban na ito na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa kanser na may pinakamataas na antas. Ating tuklasin kung bakit namumukod tangi ang mga sistemang pangkalusugan na ito mula sa makabagong teknolohiya hanggang sa mga bagong pananaliksik. Simulan na natin. Pasimula sa ating listahan sa numero 10 ay ang South Korea. Ang bansang ito ay nakagawa ng kahangahangang pagsulong sa pangangalaga sa kanser na ipinagmamalaki ang mga makabagong pasilidad ng medikal at isang pangako sa inobasyon. Nangunguna ang South Korea sa robotic surgery, lalo na sa larangan ng oncology. Kilala rin sila sa kanilang kadalubasaan sa proton therapy, isang uri ng radiation treatment. Nakikinabang ang mga pasyente sa South Korea mula sa isang mataas na kwalipikadong mga medikal na manggagawa at isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na inuuna ang kahusayan. Sa pagtuon sa maagang pagtuklas at komprehensibong mga plano sa paggamot, ang South Korea ay isang puwersang dapat kilalanin sa laban kontra kanser. Sa numero 9 ay ang Sweden, isang bansang kilala sa kanyang pangako sa pagkakapantay-pantay at kagalingan. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Sweden ay nakabatay sa prinsipyo ng pagbibigay ng mataas na kalidad na pangangalaga sa lahat ng mamamayan, at ito ay umaabot sa kanilang pamamaraan sa paggamot sa kanser. Nangunguna ang Sweden sa pananaliksik sa kanser, lalo na sa mga larangan tulad ng immunotherapy at personalized medicine. Malaki ang kanilang pagtuon sa mga clinical trial na nagbibigay sa mga pasyente ng access sa mga pinakabagong pagsulong sa paggamot. Kilala ang mga ospital sa Sweden sa kanilang pamamaraang nakasentro sa pasyente na tinitiyak na suportado ang mga individual sa kanilang paglalakbay sa kanser. Dahil sa dedikasyon sa inobasyon at malasakit, nararapat ang pwesto ng Sweden sa mga nangungunang bansa sa pangangalaga sa kanser. Sa ika-8 pwesto, narito ang Switzerland, isang bansang kilala sa katumpakan at kahusayan. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Switzerland ay bantog sa buong mundo dahil sa mataas na pamantayan at makabagong teknolohiya. Ang mga ospital sa Switzerland ay nakakaakit ng mga nangungunang medikal na profesional mula sa buong mundo, na tinitiyak na ang mga pasyente ay makatanggap ng pangangalaga mula sa ilan sa mga pinakamahusay na isip sa oncology. Ang Switzerland ay isa ring sentro para sa pananaliksik at pag-unlad ng parmasyutiko na humahantong sa paglikha ng mga makabagong gamot at therapy para sa kanser. Nakikinabang ang mga pasyente sa Switzerland mula sa isang komprehensibong diskarte sa pangangalaga sa kanser na may pagtuon sa mga personalized na plano sa paggamot at mga serbisyo ng suportang pangangalaga. Pampito sa ating listahan ay ang Australia. Kilala ang bansang ito sa relax na pamumuhay, ngunit pagdating sa pangangalaga sa kanser, seryoso sila. Ipinagmamalaki ng Australia ang isang matibay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan na may malakas na diin sa pananaliksik at paggamot sa kanser. Mayroon silang maayos na network ng mga cancer center na nilagyan ng mga makabagong teknolohiya at pinapatakbo ng mga bihasang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. May partikular na pokus ang Australia sa pag-iwas sa kanser at maagang pagtuklas, nagpapatakbo ng mga kampanya sa kamalayan ng publiko at mga programa sa screening. Sa kanilang dedikasyon sa pananaliksik, mga nangungunang pasilidad at isang proactive na diskarte, mapalad ang mga Australiano na magkaroon ng napakataas na pamantayan ng pangangalaga sa kanser. Bonjour mula sa France, ang ating ika-6 na entry sa listahan. Ipinagdiriwang ang France para sa lutuin, kultura at higit sa lahat ang pambihirang sistema ng pangangalagang pangkalusugan nito. Ang mga Pranses ay may matibay na pangako sa sosyalisadong medisina na tinitiyak na lahat ay may akses sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan kabilang ang paggamot sa kanser. Ang France ay tahanan ng mga kilalang sentro ng pananaliksik sa kanser tulad ng Institute Curie na gumawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa ating pag-unawa at paggamot sa sakit.
Ang mga ospital sa Pransya ay kilala sa kanilang mataas na pamantayan ng pangangalaga na may multidisciplinary na diskarte na kinabibilangan ng mga oncologist, surgeon, radiotherapist at iba pang mga espesyalista. Mula sa pag-iwas hanggang sa palliative care, nag-aalok ang France ng komprehensibong suporta para sa mga pasyente ng kanser sa bawat yugto. Sa kalagitnaan, narating natin ang Japan, isang bansang maganda ang pagsasama ng tradisyon at modernidad. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Japan ay lubos na kinikilala para sa kahusayan at mga pagsulong sa teknolohiya, at ito ay umaabot sa kanilang diskarte sa pangangalaga sa kanser. Ang Japan ay may isa sa pinakamaas na rate ng kaligtasan ng buhay sa kanser sa mundo, na maaring may ugnay sa kanilang pagtuon sa maagang pagtuklas, mga minimally invasive na pamamaraan at mga makabagong teknolohiya. Ang mga mananaliksik na Hapones ay nangunguna sa pagbuo ng mga bagong gamot at therapy para sa kanser, at ang bansa ay nangunguna sa paggamit ng robotics at artificial intelligence sa oncology. Sa isang holistic na diskarte na pinagsasama ang makabagong medisina sa mga tradisyonal na kasanayan, patuloy na gumagawa ang Japan ng mga makabuluhang kontribusyon sa pandaigdigang laban kontra kanser. Sa ika-4 na pwesto ay ang United Kingdom, isang bansang may mayamang kasaysayan ng mga tagumpay sa medisina. Mula sa pagkakatuklas ng penicillin hanggang sa pagunlad ng in vitro fertilization, ang UK ay palaging nangunguna sa inobasyon sa medisina. Ang pamana ng kahusayan na ito ay umaabot sa pangangalaga sa kanser, kung saan ang UK ay tahanan ng ilan sa mga nangungunang institusyon sa pananaliksik sa kanser sa mundo, kabilang ang The Institute of Cancer Research at Cancer Research UK. Ang NHS, ang pampublikong pinupundohan na sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng UK, ay nagbibigay ng komprehensibong pangangalaga sa kanser sa lahat ng mamamayan, na tinitiyak na lahat ay may access sa mataas na kalidad na paggamot at suporta. Sa ika-3 pwesto, pupunta tayo sa Canada, isang bansang kilala sa mga palakaibigang tao at nakamamanghang tanawin. Ngunit ang kagandahan ng Canada ay hindi lamang panlabas. Ipinagmamalaki rin nito ang isang world-class na sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng komprehensibong pangangalaga sa kanser sa lahat ng mamamayan nito. Ang Canada ay may malakas na pagtuon sa pag-iwas sa kanser, screening, at maagang pagtuklas na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapabuti ng mga resulta ng pasyente. Ang bansa ay tahanan din ng mga nangungunang sentro ng pananaliksik sa kanser tulad ng Princess Margaret Cancer Center sa Toronto na gumagawa ng mga makabuluhang hakbang sa pagbuo ng bago at makabagong mga paggamot sa kanser. Pangalawa sa ating listahan ay ang Germany, isang bansang kilala sa husay sa inhenyeriya, at ang katumpakan na iyon ay umaabot sa kanilang pambihirang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang Germany ay may matagal ng tradisyon ng kahusayan sa medisina at ang kanilang diskarte sa pangangalaga sa kanser ay hindi naiba. Ang mga ospital sa Germany ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya at ang kanilang mga oncologist ay lubos na bihasa sa parehong tradisyonal at makabagong paggamot. Ang Germany ay isa ring nangunguna sa pananaliksik sa kanser, na may malakas na pagtuon sa pagbuo ng mga bagong gamot, therapy at mga kagamitan sa pagdiagnose. At sa wakas, ang nangunguna sa ating listahan ay ang United States. Ang US ay isang pandaigdigang leader sa inobasyon sa medisina, at ito ay malinaw na makikita sa kanilang diskarte sa pangangalaga sa kanser. Ang US ay tahanan ng ilan sa mga pinakaprestihiyosong cancer center sa mundo, kabilang ang MD Anderson Cancer Center, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, at Dana-Farber Cancer Institute, na umaakit sa mga nangungunang oncologist, surgeon, at mananaliksik mula sa buong mundo. Malaki ang pamumuhunan ng US sa pananaliksik sa kanser, na humahantong sa mga groundbreaking na pagtuklas at pag-unlad ng mga nakapagliligtas buhay na paggamot. Dito nagtatapos ang ating pagbibilang ng nangungunang 10 bansa na may pinakamahusay na medical na paggamot sa kanser. Tunay na nakaka-inspire na makita ang mga pagunlad na ginagawa sa pangangalaga sa kanser sa buong mundo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga video tungkol sa kalusugan at medisina, at siguraduhing ibahagi ang video ito sa iyong mga kaibigan at pamilya.
Salamat sa panunod ng aming pagbibilang ng nangungunang 10 bansa na may pinakamahusay na medical na paggamot sa kanser. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman.